Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Sumukong suspect sa pagpatay sa ama ng international artist na si Charisse, humingi ng tawad. Sabay giit na self-defense daw ang nangyari. Umilag pa ako, matras ako, tas sinugod niya pa rin ako, lumaban ako. Pero pamilya Pempenco, labis na naggalit sa pahayag ng suspect na si Angel Capili. Wala kapatawaran. Charisse, naging emosyonal lang humarap sa media. Nag-alay ng kanta para sa yumaong ama. May you find some comfort there. Testimonya ng girlfriend ng pinaslang na si Ramjen Revilla, nagpatibay raw sa tinutumbok ng investigasyon na may kinalaman daw ang mga kapatid ng aktor na sina RJ at Mara sa krimen. Awayan sa pera ng magkakapatid, kinumpirma ng personal assistant ni Ramjen. Pero abogado ni na RJ at Mara, sinabing mahina ang ebidensyang hawak ng pulisya. 8 nagpanggap na martial law victims, arestado matapos umanong kumubra ng libu-libong pisong danyos. Sa Russia, isang ospital na aksidenteng napagpalit ang 2 sanggol, 12 taon na ang nakakaraan, pinagbabayad ng korte. Sa sports saksi, Philippine Azkals talo sa laban kontra sa Vietnam sa SEA Games sa Indonesia. 52 araw bago magpasko, mga pangunahing kalsada ng Makati at CCP Complex nagningning sa dami ng Christmas lights at parol. Nakatakda ng sampahan ng reklamong murder si Angel Capili Jr., ang sumukong suspect sa pagpatay sa ama ni international singing sensation, Charisse. Abot-abot ang paghingi ng tawad ni Capili sa pamilya Pempenco, pero giit niya, self-defense lang daw ang nagawa niyang pananaksak sa saksi si John Consulta. Sa tulong ng barangay captain na si Rolando Pagkaliwangan, sumuko kay General Trias Cavite Mayor Jojan Ferrer si Angel Capili Jr., ang suspect sa pagpatay sa ama ni Charisse na si Ricky Pempenco. Mula sa bahay ni Mayor Ferrer, pinosasan si Capili ng mga sumundong pulis sa pangunguna ni Senior Superintendent Gilbert Cruz, Provincial Director ng Laguna Police, bago ibinyahe patungong Camp Crame. Agad namang ibinigay kay Pagkaliwangan ang 200,000 pesos reward money mula sa Laguna Provincial Government at Police. Sa pagharap sa media, nagawa pang ngumiti ng sospek. Saka idinitali kung bakit umano niya napatay ang ama ni Charisse. Wala, hindi ko nga siya kilala. Umilag pa ako, matras ako, tas sinugod niya pa rin ako, lumaban ako. Self-defense nga lang ang sinabi ko. Laking sisi raw ni Capili nang malaman niyang ama pala ni Charisse ang kanyang nasaksak gamit ang isang screwdriver. Parang sinakluban ako ng langit at lupa. Sikat na sikat ho talaga. Naisip mo rin, hindi ka titigilan. Idol ko pa yon. Tapos ama pa nun yung nadali ko. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng pamilya na iwan ni Mr. Pempenco. At sana po mapatawad niyo pa ako. Handa ko pong pagdusahan ang magiging hatol. May mensahe naman sa mga otoridad ang misis ni Capili. Sana po maging patas po ang labanan. Sumuko na po ang asawa ko. Nakatakdang sampahan ng reklamong murder si Capili. Para pinamin po si Charisse Pempenco para sabihin lang sa kanya na nahuli na, sasampahan na ng kaso at yung hinihiling niya pong hustisya para sa kanyang ama ay makukuha niya agad. Ito yung produkto ng magandang koordinasyon ng ating kapulisan, ng mga local government units, ng media of course, and yung community, kagaya nung ginawa ni Kapitan. Pasado alas 4 ng hapon nang dumating si Charisse para makaharap ng suspect bago siya muling bumalik sa Laguna. Ang suspect naman, ibinalitin sa Laguna, sumailalim sa medical check-up sa isang ospital bago ikinulong sa police station ng San Pedro. Bukas nakatakda siyang sumailalim sa inquest proceedings. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Hindi raw mapapatawad ng pamilya Pempenco ang ginawa ng suspect na si Angel Capili Jr. Emosyonal si Charisse nang umarap sa media ngayong gabi. Nag-alay rin siya ng awitin para sa pinaslang na ama. At live mula sa Muntinlupa, saksi si Maris Umali. Maris.
Igan, bumuhos nga ang emosyon ng pamilya Pempenco sa pagharap nila sa media ngayong gabi. Labis na galit para sa taong kumitil sa buhay ng kanilang ama at puno rin ng paghihinagpis at panghihinayang para sa amang matagal nang nawalay sa kanila. Hindi na ikubli ng mga suot nilang salamin ng luha dahil sa labis na lungkot na nadarama sa pagpanaw ng ama ni Charisse na si Ricky Pempenco. Gusto man daw nilang patawarin si Angel Capili Jr. ang sumukang suspect sa pagpaslang ng ama. Ikinadismaya lang daw nila ang mga pahayag nito. Kung talagang sorry siya para sa lahat ng nangyari, aaminin niya kung anong nangyari. Hindi niya pagtatagal ang sarili niya. At hindi naman niya mababalik yung buhay ng nanay. Sana nagsabi na lang po siya ng katotohanan kanina. Kasi kaya ko pa siyang patawarin pero yung magsisinungaling siya ng gano'n, hindi ko matatanggap yun. Ngayon ko na nakita yung daddy ko sa kabaong pa. At sa ginawa niya kanina, hindi ko na siya mapapatawad. Mapapatawad ko siya kung ibibigay yung tamang hustisya. Na kung yung buhay ang inutang, dapat buhay din ang ibabayad niya. Pumunta pa sa Camp Crame kaninang hapon sina Charisse para makita ng personal ang salarin. Pero sa sobrang galit, di na nila nagawa pang harapin si Capili. Duda rin sila sa pahayag ni Capili na self-defense lamang ang ginawa niya kaya't napatay si Pempenco. Ay, nagtanong pa ang asawa ko, bakit sinaksak mo ko? Buhay ka pa. Binalikan pa niya. Hindi lang 3 beses, 9 beses, hindi self-defense yun. Sa naganap, panghihinayang ang nadarama ni Charisse, lalo pat sa ganitong paraan pa niya muling makikita ang ama. 3 taong gulang pa lang si Charisse nang maghiwalay ang kaniyang mga magulang. And a lot of people told me, sabi nila, sayang na hindi mo napakita sa kanya lahat ng achievements mo. Sabi ko sa kanya, pwede ko na may pakita sa kanya ngayon eh. Hindi lang siya sasagot. I don't think kahit isa sa amin, dapat mo lang mag-sorry. Kasi hindi naman kagustuhan lahat ng nangyari noon. Hindi naman nakagustuhan, kumbaga dahil lang sa bawal na gamot. Dahil alam namin lahat na mabait na tao si Daddy. Alam naman namin yun eh. Talagang nasira lang talaga. Pero I think wala naman talagang dapat na isorry dahil mahal naman namin siya. Ang pagkawala ni Ricky Pempenco tila nagbuklod ngayon sa mag-iina at sa mga kaanak ni Charisse sa ama na ilang taon ding may hindi pagkakasunduan. Kung ako naman magsisorry sa nagawang kasalanan, yun yung pag-iwan ko sa kapatid mo. Gusto ko sasabihin ko sa kanila ng harapan para sa burol ni Ricky ngayon, maluwag na yung pakiramdam ko na hindi ako ang sinisisi lagi. Si Charisse idinaan na lamang sa awitin ng lumbay sa pagkawala ng ama. In the arms of an angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you feel. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of an angel. May you find some comfort there. Hanggang sa mga oras na ito, Igan, ay nasa lamay pa rin si Charisse kasama ang ilang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Bukas naman ay personal na sasama raw itong si Charisse sa San Pedro, Laguna Prosecutor's Office para maghain ng murder charges laban kay Capili. At sa Sabado, pagkalibing sa ama, ay ipagluluksa muna raw ito ni Charisse at hindi muna siya agad makakabalik sa kanyang trabaho. At live mula rito sa Divine Mercy Chapel sa Muntinlupa, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. At sa ibang balita, hawak na ng Task Force Ramjen ang testimonya ng nakaligtas na nobya ng pinaslang na si Ramjen Revilla. Pagtitibayin daw ng testimonya ni Janelle Manahan ang umano'y kinalaman ng 2 kapatid ni Ramjen na sina RJ at Mara sa pagpatay. Saksi si Emil Sumangit.
Dahil nakaligtas sa pamamaril sa kanila ng boyfriend na si Ramjen Revilla, malaking tulong ngayon sa pulisya ang testimonya ni Janelle Manahan. Batay sa pahayag ni Janelle sa Parañaque Police, siya raw ang nabukas ng pinto ng kwarto ni Ramjen para sa kapatid nitong si Maria Ramona o Mara Bautista na nooy nanghihiram daw ng video cam. Pero maya-maya lang, pumasok din daw sa silid ang dalawang lalaking naka-Halloween mask. Bit-bit na ang isang handgun na may silencer. Pagpasok ni Ramona, naiwan yung bukas yung pinto, biglang pumasok yung, maya-maya biglang pumasok yung gunman. Idinetalya rin daw ni Janelle sa investigator on case ang pangingibabaw umano ng boses ni Ramona sa gitna ng pamamaril. Narinig daw niya ito noong nakatumba na siya dahil sa tinamong tama ng bala. Sangayon na rin kay Ramona, nung binabaril si Ramjen, sumigaw si Ramona na tama na. Yun nga po ang aming ina-evaluate kung bakit ganun ang katagang nasabi. Pag-alis ng mga suspect sa silid, sinabihan daw ni Janelle si Mara na tumawag na ambulansya. Narinig pa raw niya ng tawagan ni Mara si RJ. Pero di raw ito makontak kaya lumabas para humingi umano ng saklolo. Gayunman, hindi na raw ito bumalik. Kaya si Janelle na lang daw ang nag-text sa mga kamag-anak kahit duguan. Sa testimonya naman ng gwardiya ng BF Homes, nakita raw nitong lumabas ng gate ng subdivision si Mara bago raw madiskubre ang krimen. We started to piece all this information together, all the circumstances together, nakakalungkot po talaga na talagang naglilid po doon sa close family member. Hawak na rin ngayon ng pulisya ang cellphone ng ilang suspect na naglalaman umano ng kanilang palitan ng text bago at pagkatapos ng krimen, kabilang ang tungkol umano sa 19,000 pisong paunang bayad mula raw kay RJ. Emil Sumangil ang inyong saksi.